Mahigit 10 taon na nangyari ang insidente ng pananakit kay Vong Navarro ng grupo ni Cedric Lee at Denise Cornejo. Ngayong nahatulan na sila Cedric at Denise, tila natanggalan na ng tinik si Vong. Ating balikan ang kanyang mga paghihirap at pagsubok na pinagdaanan sa loob ng isang dekada dahil sa kontrobersya na ito. The Philippine Showbiz List presents mga pagsubok at paghihirap ni Vong Navarro nang dahil sa kaso nila na Cedric Lee at Denise Cornejo. Vong and family receive threats. Si Vong at ang kanyang pamilya nakatanggap ng mga pagbabanta mula nang siya hindi umano'y gulpihin ng grupo ni Cedric at Denise noong January 22, 2014 ayon sa isang TV news report. Dahil sa banta ay humingi ng meeting ang abogado at manager ni Vong sa Camp Crame. Sa pagpupulong, napagkasundo ang dagdagan ang police visibility sa tirahan ni Vong upang matugunan ang kanilang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Ang pamilya rin ni Vong ay nag-aalala tungkol sa isang hindi kilalang lalaki na gumagala sa kanilang lugar. Bukod dito, nakakatanggap rin si Vong ng anonymous text messages na naglalaman ng mga pagbabanta at pinayuhang dapat i-refer sa bureau na nag-iimbestiga sa kaso upang mapag-aralan kung paano ito gamitin para sa kaso at tukuyin kung sino ang mga taong ito na nagpapadala ng mga mensahe. Ang kampo ni Vong ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa umano'y paglabag sa protokol na ginawa ng ilang miyembro ng Southern Police District noong panahong dinala si Vong sa presinto hanggang sa hilingin sa kanya na pirmahan ang blotter. Nais din ang kampo ni Vong noon na ang mga lisensya ng baril na mga sangkot sa insidente ng pambubugbog ay bawiin. Iginiit ni Vong na tinutukan siya ng baril ng isa sa mga lalaking nanakit. Ayon naman sa medical test, may tendency na may lumalabas sa dugo sa kanyang operasyon, kaya pinag-iingat pa rin si Vong noon. Under observation pa rin si Vong noong mga panahong yon dahil meron siyang iniindang sakit sa gilid. Kaya nagpunta ang doktor upang tingnan ito, ngunit pinayuhang kailangan niyang magkaroon ng panloob na pagsusuri sa ulo upang masuri ito ng mabuti dahil maaaring may pinsala sa loob. Nagsampa naman si Vong ng mga reklamong serious illegal detention, serious physical injury, grave threat, illegal arrest at coercion laban kina Denise, Cedric, Zimmer at dalawa pang iba na sa umano'y pananakit sa kanya noong gabi ng January 22, 2014. 3 cases against Vong. January 29, 2014, naghain si Denise Cornejo na kanyang unang reklamong panggagahasa laban kay Vong. Sinundan na kanyang pangalawang reklamo na may petsang February 27, 2014. Subalit April 10, 2014, ibinasura ng DOJ ang unang kaso ni Denise na binabatikos ang kwento na nagrereklamo bilang demonstrates physical improbability na nagpapaliwanag na napakahirap isipin kung paano ang ganitong pangyayari ng sigawan, paglaban at takbuhan papunta sa labi ay hindi nadinig ng mga tao na sa katabing mga unit o sa mga hallway na nasabing kondominium. Inilabas ng DOJ ang resolusyon na ibinasura ang kaso ng paggagahasa kay Denise. Samantala matapos makalaya ni Denise noong September 2014, nagsampa siya ng pangatlong reklamo laban kay Vong noong October 16, 2015. Isang aligasyon ng panggagahasa na nangyari umano noong January 17, 2014 at isang tangkang panggagahasa na nangyari umano noong January 22, 2014. Ngunit September 6, 2017, ibinasura ng Prosecutor General ang ikatlong kaso ng panggagahasa. Ano pat binigyang diin na complainant suffers from a very serious credibility issue. Sa kabila ng pagsang-ayon ng DOJ sa pagsasara ng kaso ng panggagahasa at tangkang panggagahasa laban kay Vong. Denise, Cedric, and Zimmer out from jail. September 14, 2014, sa Taguig RTC, pinahintulutan ng hukuman sila Denise, Cedric at Zimmer na magpiyansa para sa mga kaso na isinampalaban sa kanila ni Vong. Sa isang pahayag, itinanong ng abogado ng It's Showtime host ang desisyon ng korte at pinagtitibay ang pagtutol sa hatol. September 16, pinalaya si Cedric at Zimmer mula sa kustodiya. Sinundan ito ng paglaya ni Denise 2 araw pagkatapos. Nagpiyansa ang tatlo ng 500,000 pesos bawat isa. Samantala, napaiyak na lang si Vong habang ini-interview sa TV tungkol sa pansamantalang paglaya ni Cedric at Zimmer. Inamin din ni Vong na ngayon nakalaya na sila, nangangamba siya sa kanyang kaligtasan dahil di umano binantaan na siya ng mga yon noon pa mang una. Detained. Matapos ang pagbasura rito, ay naharap naman muli sa kalbaryo si Vong nang baliktarin ng Court of Appeals ang desisyong yon noong July 13, 2022. Ipinag-utos ng Court of Appeals sa Taguig Prosecutor's Office na sampahan ng kaso si Vong. Ito ay matapos pabora ng hukuman ang petition for review na inihain ni Denise.
May halagang 36,000 pesos ang piyansang ipinataw kay Vong ng Taguig Metropolitan Trial Court para sa kasong acts of lasciviousness. Noong umaga ng September 19, 2022, voluntaryong sumuko si Vong kasama kanyang legal counsel na si Alma Malonga. Humarap siya sa korte at nagpiyansa. Pero hindi na siya nakauwi pa sa kanyang tahanan at naidite na sa NBI nang maglabas ng panibagong arrest warrant. Noong hapon ding yun, si Presiding Judge Laura Lee Cruz datahan ng Branch 69 para sa non-bailable rape complaint na reklamo rin ni Denise sa kanya. Sa kanyang pagsuko, aminado si Vong sa naramdamang pagkadismaya na hindi umano siya makapaniwala kung paanong nabaliktad daw siya sa sitwasyon. Maging ang legal counsel ni Vong ay hindi maintindihan ang pag-akyat ng kaso sa Taguig Court nang wala pang final resolution ang Court of Appeals kung saan may nakabinding motion for reconsideration ang kampo ni Vong. Noong September 20, 2022, nang ilabas ng NBI ang dalawang mugshots ni Vong at kasabay nga nito ay ang paglipat sa kanya papunta sa National Bureau of Investigation Security and Management Section. Sa hearing ng petition for bail ni Vong, si Cedric ang unang testigo. Noong October 13, 2022, naganap ang pagbibigay niya ng testimonya laban kay Vong sa Branch 69 ng Regional Trial Court, Taguig City. Sa kabilang banda, noong November 6, 2022, hindi pumayag ang Court of Appeals sa mosyon ng kampo ni Cedric na ibasura ang serious illegal detention case na isinampa laban sa kanya ni Vong. Noong September 7, 2022, muling nasilayan ng publiko si Denise pagkatapos ng matagal na panahon. Sumipot siya sa Branch 69 ng Taguig Regional Trial Court bilang testigo sa ika-4 na bail hearing para sa kaso na isinampa niya. Dumalo si Vong sa ginanap na bail hearing sa pamamagitan ng video conference dahil nakakulong siya sa detention facility ng NBI sa Maynila. At matapos ang mahigit 2 buwan na pagka-detain sa NBI facility noong November 21, 2022, tuluyang nalipat si Vong sa Taguig City Jail sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Noong December 5, 2022, nang katigan naman ng Branch 29 ng Taguig City Regional Trial Court ang petition ni Vong para mabigyan siya ng pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang non-bailable rape case niya. Kinabukasan, December 6, inilabas si Vong mula sa kanyang pagkakakulong matapos magbayad ng 1 milyong piyansa. Vong's case dismissal. Sa kanyang pansamantalang kalayaan, nagbalik tungkulin naman si Vong bilang host ng It's Showtime at kasunod nga nito ay isang magandang balita. Noong March 13, 2023, inilabas ang desisyon ng Supreme Court 3rd Division kung saan ay hinatulan nila na walang sala si Vong sa kasong rape at acts of lasciviousness. Nilagdaan ito ni Associate Justice Henry Inting at sinang-ayunan ni Associate Justice at Chairperson Alfredo Caguiwa. May petsang February 8, 2023 ang kanilang hatol. Sa 41-page decision ng Korte Suprema, detalyadong sinuri ang 3 sinumpaang salaysay ni Denise para sa 3 pagkakataong inireklamo niya ng pagsasamantala si Vong. Ipinundo ng Supreme Court na manifestly inconsistent, highly deficient, unclear, and doubtful ang kwento ni Denise. Kitang-kita raw matinding dagdag bawas sa 3 isinamiting salaysay nito. Bukod doon, ay hindi rin daw nakapagpresenta ng ebidensya si Denise para suportahan ang kanyang aligasyon. Vong's victorious moment. Matapos ang mahigit 1 dekadang court battle, sa huli, nakamit ni Vong ang hustisya. Noong May 2, 2024, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina Denise, Cedric, Ferdinand at Simeon, kaugnay ng kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong. Reklusyon perpetua ang ibinabang hatol ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 o hanggang 40 years sa bilangguan. Pinagbabayad din ng danyo sa 300,000 pesos ang mga akusado bilang civil indemnity, moral damages at exemplary damages. Kanselado na rin ang piyansang inilagak ng mga nabanggit. Committed na sa kulungan at hindi na pinalabas na Denise at Simeon, bagay na parehong dumalo sa promulgation. Kaagad na pinadala ng korte ang dalawa sa Correctional Institution for Women at sa New Bilibid Prison. Samantala, sumuko naman sa NBI si Cedric. Sa tagumpay na nakamit, nagbabatid si Vong ng walang papagsidlang kaligayahan. Pinasalamatan niya ang lahat ng sumuporta at naniwala sa kanya mula simula at sinamahan siya hanggang sa dulo ng kanyang laban. Kaugnay nito, sa isang panayam, ibinahagi ni Kim Atienza ang kanyang mga magagandang salita para kay Vong. Nakilala niya ng lubusan si Vong sa panahon na sila ay nasa It's Showtime, kung saan sila ay nagkaroon ng mga usapan mula sa simple hanggang sa seryoso at personal na mga issue. Dagdag pa niya, kinuha pa siyang ninong sa kasal ni Vong. Bukod dito, pinuri rin ni Kim si Vong bilang isang mahusay na kasamang host kapag sila nasa harap ng kamera. Ito anya yung uri ng tao na walang pag-aatubiling magbahagi ng kanyang mga pag-aari sa mga malalapit na kaibigan.
Samantala, naging matamis naman ang family gathering ni Vong kung saan kompleto ang lahat ng mahal sa buhay niya para sa birthday celebration ng anak na si Isaiah. Simpleng pagtitipon lang ito pero ramdam ang kabusugan sa kaligayahan ni Vong at ng mga dumalo. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, patuloy na nagpakita si Vong ng katapangan sa harap ng kawalan at panghuhusga mula sa iba. Ang kanyang pagtsatsaga at pagtitiwala sa proseso ng batas ay nagbunga ng tagumpay na hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa mga nangahas na umabuso sa kanya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!